Kakapasok lang, grabe to, bistado na attorney Roque kumanta na PBBM Abalos. Planado ang lahat? Aba. Etong balitang ito ay nagbula kay Banat News Updates. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para makabisita kayo sa channel niya at maging updated sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At syempre huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagtataka po tayo bakit si po pinagdududahan, no? Ang dami po nagdududa. Ibibigay po natin sa inyo kung bakit po itong mga tao ngayon ay nagdududa sa naganap po na pinakamalaki, isa sa pinakamalaking pagkasamsam ng droga sa Pilipinas, no? Bakit po kaya pinagdududahan ito? No? Wala tayong makitang dahilan. Kunwari. Okay, pag-usapan din po natin ito pong yun po, nakita ko na po eh. Nakita ko na pangalawang beses na to na nirescind ng ating Pangulong Marcos yung kasunduang secret deal kung meron man sa pagitan ng sino mang presidente at ng kasalukuyan pong sino mang presidente o nagdaang presidente ng Pilipinas at saka ng China, no? Kasi mukhang paulit-ulit po tayo, mukhang hindi po natin matandaan yung mga ginagawa. Kaya ang hirap pong kausap, no? Nahihirapan po talaga akong makipag-deal. Nahihirapan ako makipag-deal sa gobyerno natin ngayon. Isa po sa pinagtatalunan ngayon, no? Ay ito po, kaduda-duda raw po. Isang araw pagkalipas na makahuli ng almost 2 tons, 1.8 na tonelada ng hindi na po pinaghinalaan, kinumpirma na nila na shabu, no? Ay ngayon po ay pinagdududahan sa social media po. Ang dami pong pagdududa. Pwede naman nating isa-isahin yung mga pagdududa na yan, no? Ito po, ayon po kay Roque. Halata naman yan kung biggest drug hole, bakit ka magpapa-checkpoint? May katuwiran din eh, di ba? Lahat po ito isa sa mga teorya to, no? Sinasabi nila, kung alam mong droga yung dala mo, bakit hindi kasi yung checkpoint po, hindi po ano eh. May mga checkpoint po na regular checkpoint at meron pong checkpoint na yung ginawa po para yung biglaan na checkpoint. Silang hinahunting. Ano ba tawag doon sa checkpoint na yun? Yung para may huhulihin kayo dahil nabalitaan ninyo na may droga o kaya may sasabatin talaga kayo. Ito po ay normal, no? Normal na checkpoint po, no? Kung alam mo na droga yung dala-dala mo, bakit ka doon dadaan? Ay, tama, no? Hindi. Parang kung may dala kang ganun, is para kang tanga. Di ba? As in, tsaka yan, alam natin, no? Bago mag-operasyon yung mga yan, bago sila magdala ng mga kontrabandong mga ganyan, kahit sa pelikula, napapanood natin yan. Pinapatag nila yung daanan yan. Ibig sabihin, merong mga informant yan. Diba? Kaya nga yung iba, may mga diba sa pelikula nakikita natin, may mga kasabwat sila sa loob. Diba? O patag ba yung dadaanan natin dyan? Baka merong mabulilyaso tayo. Hindi, okay yan. Tapos sinasabi kung nasaan ang checkpoint, kung may kung ganito, diba? Kung saan ang ligtas. Diba? Dapat may ganun. Parang napaka-imposible naman siguro. No? Para sa akin si Sir Badong nag-iisip ng ganun eh. Pero ako din nag-iisip ng gano'n. Parang napaka-imposible na dadaan ka sa isang lugar na alam mong meron kang dalang gano'n. Tapos, sasalubungin mo yung checkpoint. Na hindi nyo alam na merong checkpoint kayong masasalubong. Okay lang sana kung yung biglaan yun, no? Kung natunugan na meron talagang darating. Pero kung regular na checkpoint lang yan, is napakahirap nun. Alam natin yung mga ganyang sindikato is kumikilos yan eh. Kumikilos sila ng planado. Hindi to yung hindi yung biglaan. Kasi ang daming, sinasabi, madaming nakuhang ganyan, marami silang dala. Is dapat nilang protektahan talaga yun. Hanggat maaari, dadaan ka sa mga lugar na alam mong safe na wala kayong huli. Pero dito is parang sinalubong mo pa yung checkpoint. Ano sabi, no? Di ba?
sa checkpoint. Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam? Oh, ito pa ang duda ni Roque, ha? Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na Shabu yun? Hila. Correct din. Usually, yan na yung nagkakaroon talaga ni... Hindi kaya parang setup, alam naman nila. Hindi kaya alam naman talaga nila, mali mo, may nag-report sa kanila. No? May paparating dyan. Baka, di ba? Specialized training para malaman kung ano yung Shabu. At saka dinadala kagad yan sa laboratorio para ma-confirm na Shabu nga siya. Pero bakit alam nung ordinaryong mga nag-checkpoint na Shabu nga siya? Ngayon, nagkakaduda tuloy ang taong bayan. Totoo ba tong panghuli nito? Stage. Yan ha. Ito ay tanim. Kasi kahit sa akin, parang napakahirap siyang paniwalaan. Na mahuhuli mo lang sila ng biglaan. O kung ikaw man may dalang ganun, ikaw ba ay magpapahuli lang ng ganun-ganun na lang? 'Di ba? Na alam mong malaki ay malulugi sa iyo. Hangga't maaari kung sa ilalim ka ng lupa, dadaan sa ilalim talaga ng lupa. Scripted. Ha? Hindi po ako nagsabi niya na si Roque po 'yan. Mamaya po yung nasabi dito para mapalabas lang na may nahuli, ganun ba 'yon? Ang aking pananaw, no? Bakit po? Ano parang po yan? Parang naman nung ano na yun, may daladalang ano na yun. Hindi siya siguro nanonood ng mga pelikula ng mga ganun, no? O kahapon lang nagnegosyo yun ng ganyan. Hole. Yung, kumbaga, yung pinakamaraming nasamsam. Okay. Ano pa ba? Ito po, daming duda. Ito naman sinabi ni Manuel Sevilla. Now I see why many personalities see this was a stage. It seems to me that the target of this drama is PRRD. To shade PRRD what more to upstage the success of the Maisog Prayer Rally than to shade PRRD's war on drug success. So dalawa po, no? Para makalimutan na yung naganap na napakalaking bilang na ang tawag po ng mga tambilawan ay nilangaw. Pero sa atin po na nakita yung iba talaga mga tambilawan, no? Ang tingin nila nilangaw. Pero sa totoo lang po, yun po ang pinakamalaking political rally. Labas po ng mga kampanya, no? Sa mga kampanya po. Okay. Ikalawa, yan po, no? Pwede rin yun, no? Sabi ni Manuel Sevilla, ito ay mukhang stage to kasi pinag-uusapan yung Maisog, eh. At saka, bakit antira kagad ay war on drugs ni Pangulong Duterte? Bakit kung ito ay totoo raw na tagumpay, bakit biglang mangangantyaw na walang namatay, kakantyawan yung war on drugs ni Tatay Digong, etc. So parang ganito yung nangyari. Para masapawan lang yung ginawa ni FPRID nung panahon niya, yung war on drugs niya. So dito ipinakita na, dito walang nangyaring karahasan. Nahuli namin sila. Diba? Parang pinakausapan lang namin yan. Ang laki ng nadali namin. Parang, kayo noon, kailangan mayroon pang mangyaring karahasan bago magkaganyan. Bago nyo marisolba. Parang ganun, parang matabunan. No? Para maisip na, nga no, hindi naman kailangan ng ganito, no? Tapos, ang laki pa ng nahuli nila. Ewan ko ba? Siyempre, no? Kayo mga katunay, naniniwala kayo sa ganun na bigla lang mahuhuli. Nang ganun-ganun na lang. Siyempre, kung ganun kalaki yung dala-dala mo, makikipagbakbakan ka talaga eh. Diba? Pero hindi, parang, may ewan ko. Baka, ewan. Magaganda yung mga punto po ng mga kumukontra, di ba? Walang S. Representatives. Okay. Tuloy po natin yung pagbabasa. Maraming salamat sa nagpaalala na dapat may S ang House of Representatives. Okay. Meron pa yan eh. Ito. So yung isa pa, yung bakit walang escort. Di ba? Bakit walang escort? Bakit mag-isa lang yung driver? Ay, ganun? Tapos, kasya ba? Bakit yung almost 2 tons ay pagkakasyahin sa isang poton para? Ibig sabihin, isang driver, pinagkatiwala lang doon sa isang sasakyan na yun, sa isang truck na kung ano man yun, na ganong kalaki ang daladala mo?
Parang ang hirap talaga isipin mga katunay, no? Ikaw, alimbawa, negosyante ka ng ganun, ng illegal na ganun. Ikaw, magpapatakbo ka ng isang ganun lang na wala kang escort, na hindi mo pasasamahan ng resback kung sakasakaling magkaroon ng aberya. Ikaw ba naman, ibibigay mo na lang yun ng kusa kung sakaling mahuli? Siyempre, hindi kung ikaw ay negosyante ka ng ganun. Diba? Parang napaka-imposible na parang napakadali lang niyang mahuli. Ganun-ganun na lang. Is parang may tiwala mismo dun sa taong nagdala nun. Diba? Kasi yung mga ganyan, mahirap talaga yan eh. Hindi nga nagpapahuli ng buhay yung iba dyan. Mahuli mo man ng buhay o tsaka mahuli mo yung kontrabando nila is magkakaroon talaga ng lagasan yan. Diba? At tsaka isa pa, hindi siya ganun kadaling maharang. Diba? Hindi ganun kadali dumadaan sa mga checkpoints yan. No, hanggat maaari, pinapatag nila yung daan yan. At may mga connection yan. 'Di ba? Ibig sabihin, walang connection yung 'di ba? Parang masyadong kampante naman. No? Tapos para sinabi no, wala na sa FPRRD, wala na yung war on drug. Kahit na ikaw lang mag-isa magtakbo niyan, okay na yan. Walang sisitasay dyan. Hindi man lang daw nilagay, karaniwan daw po kasi, no? Karaniwan daw po sa mga drogang ganyan. Yung nasasabat, tinatago sa mga isda, anong tawag doon? Nag-e-effort pa para itago, di ba? Meron tinatago pa sa bangkay, kawala may ambulansya pa, di ba? Sinisemento sa katawan. May makikita ka nakasemento sa loob ng ambulansya, di ba? Yung nakasemento siya pero nasa loob yung mga kontrabando. Yung iba nilalagay sa isda, nilalagay sa corn. Di ba ako napapanood ko yung mga ganyan. Mahilig kasi ako sa mga action na movie. Diba? Nakakakuha sila ng idea. Doon pa lang makakakuha na sila ng idea Minsan tinatago sa mga kalabasa. Kasi ang laki. Yung nahuhuli natin, nakikita natin sa ibang bansa, 'di ba? Nakatago sa mga minsan tinatago sa mga tea bags na kunwari mga tsaa. Yung meron pang tinatago pa. Ito raw parang kulang na lang sabihin sabihin ng shabu mismo, kulang na lang daw lagyan ng shabu kami. Para sila na yung gumawa ng paraan para magpahuli. Obvious daw na parang gustong ipahuli. Ayun, correct. Nga ganda yan. There is always an effort to conceal, di ba? Yung iba, no, na droga. Tapos, kung 13 billion yan, alam niyo po, napakalaki pong pera nun. Laki niya. Para po, ang sasabihin naman, napakatanga ba nung drug lord? Na 13 billion, pakakawalan niya lang. Yes, yung walang escort, walang, hindi man lang iniwasan yung parang hulihin nyo ko, parang humihiyaw yung mga shabu na, hulihin nyo kami. Diyos ko, yung mga maliliit na halaga nga lang talagang matindi yung pagkakaingat-ingat nila Talagang ayaw nila ipahuli. Ngayon, 13 billion. Kung kinakailangan mayroon ka pang escort na chopper dyan, sigurado gagawin mo. Hindi yung biglaan mo na lang talagang ipagkakatiwala, ipapahuli. O kaya isang tao lang yung magdadala o dalawa, may pahinante pa. Sigurado yan, ang daming niyan. Maraming escort yan. Hindi papayagan na lumakad ng isa o dalawa kung ganyan kalaki yung dala-dala. 'Di ba? Pero pinayagan. Parang yung pinaka-bossing naman nun, parang napakatanga naman kung tutusin. 'Di ba? Hindi niya alam yung mga magiging consequences sa gagawin niya. Yung maaaring mangyari doon sa pinadala niya. 'Di ba? Na ganong kalaking halaga sasayangin mo lang. Parang ganun no, na masyadong abnormal. Hindi po siya normal practice ng isang matinong negosyante. Kasi negosyo po yan Tinitreat po yan na isang malaki negosyo. Ang negosyo po kahit 1 milyon, di ba? No. Real talk po. Milyon lang pinag-uusapan nagpapatayan na. Grabe, sa milyon. Ingat mo na dyan. Yan pa kaya 13 billion. 13 billion plus, no? Siguro ngayon kamot ng kamot sa ulo yung may-ari niyan. Siguro nagbigti na yon. Diba? Ang laking halaga niyan. Papahuli mo lang ng ganun-ganun. Marioso. Yung sinasabing halaga niyan. Walang ka-effort na itago talaga. Okay. Pero po pwede rin
pwede rin naman, ito may nabasa ko, masyado siyang ipagpalagay na, di ba? Ipagpalagay na meron. Ito po, maganda yung sinabi nito ni Nina. Parang, bagamat sarcastic yung kanya pagkakasabi, pero kung pangangatawanan nyo kasi na totoo, eto po yun, grabe. Garapalan ng pagbebenta ng shabu ngayon. Panahon ni BBM. Hindi na tinatago. Ayun yung sinasabi ko. Na baka mamaya naman din, iniisip nila na, wala na si Duterte. Hindi na ganun kahigpit. Kahit, ikaw nga, kahit maglakad ka, may dala-dala kang, kargamento dyan. Hindi ka huhulihin, ganito nakaluwag. Ganon. Parang minamaliit naman nila ngayon yung seguridad. No, pagdating dyan. Para syempre, minamaliit nila yung ni PBBM. Kumpara kay FPRRD. Maaaring ganun din. No? Baka meron ding ganun. Kaya sila naglakas loob na. Pero kahit na kahit na sabihing maluwag, yung ganun kalaking halaga is bibigyan mo talaga ng protection yan. Ibig ko sabihin protection, pangangalagaan mo yan. Hanggat mailulusot mo yan, ilulusot mo yan. Ilalaban mo talaga siya ng dugo sa dugo Hindi pwedeng ganun-ganun na lang mahuli. Di ba? Kahit sabihin natin na si PBBM na, pagpalagay natin, is maluwag na. Wala na sila, hindi na sila natatakot. Ibig sabihin na, malakas ang padrino nila, parang ganun, pinagmamalaki nila, parang harap-harapan, sinasampa lang natin na malakas ang padrino namin, kaya harap-harapan, in your face kami dadaan dyan. Kahit mahuli nyo kami, parang ganun ba yun? Diba? Maaaring may ganun din na sistema. Kasi talagang imposibleng mahuli lang sila ng bigla-bigla. No, sa pelikula nga, hindi mahuli bigla-bigla, milyon-milyon lang yun, diba? Kahit pelikula yun. Lagay na lang sa transparent plastic ang 13.3 billion worth ng shabu. Transport gamit ang van in front of the public eye. No? Harap-harapan na. Wala nang... Harap-harapan Di ba? Susunod, makakita mo na sa Divisoria yan, mga tinitinda na sa store. Kung yan po ay totoo, tignan nyo sa isang banda, maganda rin yung punto nito ni Bellatrix Kung yan po ay totoo, grabe na po ang bentahan ngayon. Grabe na talaga. Wala na pong pakialam sa plastic na po na transparent. Buti pa yung plastic transparent, yung mga budget natin na 500 billion ayuda naisingit. Walang transparency. Kung saan ginagamit yung mga budget natin. Buti pa yung shabu, very transparent. Grabe naman. Parang, kaya po nakakapagduda. Hindi po ba? Hindi po ako yan. Ako po, naniniwala ako Naniniwala ako na totoo yung naganap na yan. In fact, isa pa pala. Yung karamihan po sa mga pag nakakuha po ng ganyan, yung mga pulis na humaharap, talagang pag nagsalita yan, ito po ay inoperate namin, dahan-dahan po namin to. Bakit po ang presidente, yung nakakaalam ng lahat ng operasyon, tapos may isang pulis po na nagsalita na meron pa pong sinabi yung Pangulo na pasensya na kayo kasi itong kapulisan natin hindi to sanay na magsalita tungkol sa hindi to sanay na magsalita sa press. Bakit po merong ano tawag diyan yung kung ano man yung maging kapalpakan nitong pulis na to ay pagpauminan niyo na kasi hindi talaga siya sanay. Samantalang yan, di ba? Pinapractice po yan Yung mga po ang nagsasalita diyan, ganito po. Pero kung yun nga po yung isa pang kaduda-duda, no? May nagsabi po kung yung pulis na yan talagang involved sila na ano nila, kaya niyang ikwento. Ito po, as of 5:30 AM ay sinundan na namin tong ban na to. Kumbaga, nung nakarating po ito sa ganitong lugar, pinagdudahan na namin dahil ganito po no na kaya niyang magkwento. Kaya pagdating po rito sa checkpoint ay pinara na namin no, naabisuhan, ganoon sana no. Yung medyo kapani-paniwala yung kwento. Kaya nagkukwento yung pangulo natin alam niyo po ang husay po ng intelligence po ninyo, Mr. President. Alam niyo po naganap sa lahat ng operasyon. Ito ay bahagi ng hindi natin minamadali. Itong ating ay wala pong namatay. Ang point ko, alam niya yung operasyon ng kapulisan tungkol po rito sa shabu.
Pero yung 2 taon na siya, hindi niya alam kung may secret deal ba o wala. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Update at syempre yung boses na yon kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa balitang ating napanood at binigyan ng reaksyon? Kayo, niwala ba kayo mga katunay? Ba, pwedeng, pwedeng hindi. Ako, ewan ko, ang gulo-gulo nyo. Ako. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.